What is love? Love encompasses a range of strong and positive emotion and mental states, from the most sublime virtue or good habit, the deepest interpersonal affection, to the simplest pleasure. Isa pang common na definition sa love: love is a difficult things of human being. May nagsabi na ang pag-ibig madali lang sabihin pero mahirap gawin. Pangalawang tanong, ano ang pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig? Ang masakit na naranasan ko sa pag-ibig noong kami pa ay si Juna Milgar. Hello Juna Milgar, sana mapanood mo tong video na to. Alam mo, minahal kita noon at alam ko rin na minahal mo rin ako. Ito po, nangyari ito nung kami ay halos na 3 taon na. Nung una ay masaya kami dahil magkasama kasi kami sa trabaho. Lalo na magka-shifting kami. Mag-break time sa umaga't hapon kami magkasama, nag-uusap. Mga birthday ng pamangkin niya, kapatid niya, at ganun din sa aking mga relatives na dala ko rin. At pinakilala na din ako sa magulang niya, at ako rin pinakilala ko na rin siya sa magulang ko. At parang ano na nga kami, parang akala ko talaga siya na nga talaga nung ko, dahil sinabi ng tatay, kayo na, iasawahin mo na yan. Pero pagkatagalan na kami naging halos 3 taon na, isang tanong lang yun sa pinsan ko. Pinakilala ko naman sa kanila, dinadala ko sa kanila. Tapos kung ang tanong ng pinsan ko ano lang kinumusta lang, sabi niya, "Day, kumusta ka?" Yun lang, pero hindi niya sinagot, hindi niya kinibo. Kaya nagsalita ng masama ang pinsan ko kay Juna, sa siyuta ko, na medyo nasaktan din ako. Dahil sabi nila, kung yan ang magkatuluyan ni Roger, hindi ko papayag. Yan ang katuluyan ng pinsan ko, hindi ako papayag, dahil baka kami hindi makapasok sa kanyang bahay kahit nasa isang baitang, dahil ayaw kumibo, strikta. Kahit na nga siguro isang basong tubig, hindi kami makakainom, yun ang sinasabi nila. At pinarating din sa akin, at medyo nasaktan ako. Dahil medyo mahal ko na rin siya, pero matagal ko pa rin sinabi sa kanya yun ang sinasabi ng pinsan ko. Dumaan pa ng ilang buwan o halos na 1 taon. Pagdating ng bagong taon, pinuntahan ako sa bahay namin doon sa Bacoor, Cavite. Tapos dinala niyang kapatid niya at yung din siyuta ng kapatid niya, at namasyal kami sa may SM Bacoor. Doon ko na siya tinanong na bakit hindi mo kinibo yung pinsan ko na tinanong ka lang na kumusta ka. Ang sabi niya sa akin, "Jer, ikaw lang sinasanto ko." Yun din talaga ang nasaktan ako sa sinabi niya. Ako lang daw ang sinasanto. Paano kung kami na? Paano kung mag-asawa na kami? Kawawa ang mga relatives ko, kawawa ang mga kapatid ko. Kaya noon naglalamig ako
hindi ko na siya kinukontak, pero hindi kami nagkahiwalay hanggang ngayon. Yun ang talaga ang medyo masakit, medyo nasaktan talaga ako. At sa pangalawa naman, nung nagkataon na ako'y nagkasakit na rin na talaga, kasagsagan ang sakit ko, 2017, nagkasakit siya, inalagaan niya ako. Nung inalagaan niya, yung pangalawa ko, pangalawa kong medyo nasaktan din ako, inalagaan niya ako. Tapos na biglang nawala. At tagal din kami, mga 4 na taon, halos 4. Kaso lang, naabutan ako sa sakit, siguro sa isip-isip niya hindi siya makakuha ng magandang buhay sa akin dahil hindi na ako makapagtrabaho, kaya siguro umalis siya. Kaya siguro biglang humanap ng iba. Totoo naman, kung talagang practical, wala talaga ako, hindi na talaga ako makakabuhay ng pamilya dahil sa ganitong sitwasyon sa aming buhay. Kaya noon medyo nasaktan ako dahil una inalagaan niya ako, bawat punta ko sa hospital, sinamahan niya ako, tapos sa isang iglap lang nawala dahil sa ganun. Siguro isip-isip niya na wala siya makukuha sa akin. Yun lang. Medyo nasaktan ako. Ano ang advice mo sa mga nagmamahal at nasasaktan? Ang advice ko, kung magmahal ka, unahin mo mahalin ang Panginoong Diyos. Kung ang Diyos mo ang unang minahal, hindi ka masasaktan dahil ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagmamahal na ikaw ay masasaktan. Pero kung inuuna mo ang makamundong pagmamahal, diyan ka masasaktan. Dahil ang makamundong magmahal ay nandyan ang mga taong manluloko na kaya kang lukuhin o ikaw ay din ay magpapaloko. Pangalawa, mahalin mo ang iyong sarili bago ka magmahal ng iba. Kung mahal mo yung sarili tapos mayroon kang minamahal, hindi ka masyado masasaktan dahil una, mahal mo ang sarili at alam mo kung ang tama o mali. Pero kung magmahal ka na hindi mo mahal yung sarili, tudubigay ka sa iyong pagmamahal, yan ang sinasabi nila, maaga pa ay bumibili ka na ng diaper. Bibili ka na ng diaper. Totoo yan. Lalo na ngayon mga bata na hindi na iniisip nila kung ano talaga ang tunay na definition ng pagmamahal, tunay na pagmamahal. Hindi nila alam, akala nila ang pagmamahal ay isang laro lamang. Yan, kung tudubigay ka niyan, nako, ang aga mo pa magkaroon ka ng kalatambak na diaper. Kaya isipin mo muna bago ka magmahal na ang iyong sarili ay hindi ka maluloko. Kung lulukuhin mo ang iyong sarili, ay yan ka masasaktan. Alam mo na kung ano ang tama at mali. Kung sinipili mo ang mali, yan, niluloko mo yung sarili mo. At yan lang po ang masasabi ko. Walang manluloko kung walang magpapaloko.